hologram naman ang ginamit ko dito, guys. Nakaraan kasi is glittered, so ito hologram. And guys, so tapos na yung ating rep magnet. So, tomorrow marami pa akong gagawin. Kaya, matutulog na rin ako. Sobrang aga pa para sa akin ng 11 o'clock pag natulog. Kasi, halos everyday is 12 or 1 ako natutulog. And, gumigising ako ng 7 o'clock. O kaya kundi 7 o'clock, 7:30. Kasi, 8 o'clock nagbukas ako ng shop. So, yun, halos everyday ang aking tulog. Mula 1 to 7 lang, ganyan. Or 12 to 7. So, ayun. Kaya talagang kailangan ko dapat may vitamins and ayun. Tapos pag Sunday, hindi din naman ako nakakatulog ng tanghali. Sa Sunday lang ako medyo bumabawi ng tulog. Medyo tanghali na kami gumigising. Minsan lang naman, mga 9, ganyan or 10. Pero pag talaga marami pa rin gawa kahit Sunday, nagtatrabaho ko. Tapos gigising ako ng mga 8 pa rin, ganyan. And yun, mula umaga hanggang gabi, puro trabaho, ganyan. And then, ang stop ko lang is lunch, alas 12. Then, papakain ako ng pugo. And then, kakain ako, minsan nagluluto. Minsan naman, hindi na ako nagluluto, bumibili na lang ako. Lalo na ako, mag-isa lang naman ako. Tapos, magugas ang pinggan. Tapos, tsaka ako maliligo. And then, kaya hindi ako nakakapaligo sa umaga bago magbukas ng shop. Kasi, diba, parang puyat ka araw-araw kasi. Tapos, pag naligo ako sa umaga, ang feeling ko, yung umaga na pagkagising ko, like for example, 7 maliligo ako, tapos puyat ako sa gabi, para ako nasusuka. So, lagi akong tanghali talaga naliligo 12 pag nagsasara ako ng shop. Pero medyo hindi tama yun kasi di ba nakababad yung mata ko sa computer. So, ewan ko, bahala na kung anong kalalabasan, pero okay pa naman sa ngayon. Sa ngayon, nabata ko, ewan ko lang pagdating ng panahon, pero, hindi healthy ang living ko. Aminado kong hindi ako healthy living sa way ng pagtatrabaho ko. So, which is hindi talaga tama. So, huwag niyo akong tutularan. Ayan. Pero, ewan ko, kung kailan ko ma-adjust ang routine ko na maaga ako matutulog and then ganong oras ako gigising, like 7 or like 6, ganyan. So, iyon. Hindi ko alam kasi minsan talaga inaabot na hanggang gabi yung trabaho ko dahil, for example, may mga gawa akong mga projects, tapos bukas yung shop ko, na uusad yung oras ng paggawa ko ng mga project ko dahil may mga print na singit-singit na magpapaprint sa shop, ganyan, mga documents or magpapatype. Yan, pero minsan di na ako tumatanggap ng typing kasi nga parang gusto ko puro more on already print na lang para hindi naman sa hindi sa oras, pero para yung mga project ko pa rin na tinatanggap is magawa ko pa rin within the day. Kaso nga nangyayari madalas ganun, nagkakapatong-patong. Hindi naman ako nakakapagsara. Minsan magsara man ako, may tatawag, tapos alam na nasa loob ako. So, ganun din. Nakakapagbukas din ako. Ayun. Buusad yung mga gawa hanggang gabi. Kaya, ganun oras. Ganitong oras ako kadalasan nakakatulog. Which is, hindi alam halos ng mga tao na ganun. Kasi akala minsan mga tao, limbawa, customer siya, bilhin niya siya lang customer, ganyan. yung iba kadalasan ganun kasi akala siguro nila walang ibang ginagawa. Once nag-message sila lang yung gagawin pa lang, ganyan. So, yun. Kasi iba-iba naman talaga ang ng tao. So, ganun. Ako na nakakaintindi sa sarili ko. Kaya, hindi ko alam paano ba i-adjust yung way ng living ko or pag-work ko, ganyan. Kasi, hindi na talaga kami nagiging healthy living. Tapos sumasabay pa yung asawa ko sa pagtulog. Pag hindi ako natutulog, hindi siya natutulog. Ewan ko ba dyan. Tapos, ayun. So, sana nga, sa susunod na taon, ma-adjust ko na. Parang every year na lang ganyan Parang, sana talaga. Kasi, hanggat hindi pa huli ang lahat, diba? Hanggat kasi talagang pag sobrang puyat ka, and then, sobrang puyat ka, parang prone ka sa cancer niyan ang alam ko.
So, wag naman sana kasi gusto ko pa rin na mahabang buhay kahit pa paano dahil sayang naman yung mga binibuild kong foundation. I mean, kaya ako nag-work talaga, sisikap, syempre of course for the future, and then kung, di ba, masasayang lang yun kung ano. So, sana hindi naman. And, ayun, mahaba na yung mga sinasabi ko. And, kung may mga nakaka-relate dito mga business owners, so, ayun, di ba, sobrang ano tayo sa anxiety and depression pero patuloy lang natin nilalabanan kasi tayo lang talaga makakatulong sa sarili natin. Ayun. So, may mga tao sumusuporta sa atin like yung mga magulang and mga relatives natin, ganyan. Some friends and of course yung partner natin in life, but mas kailangan natin tulungan yung sarili natin kasi tayo lang nakakaintindi sa sarili natin nararamdaman, and I think siguro ako unti-unti ko nang nilalaban yung karapatan ko bilang negosyante na for example, ayoko nang ngaragin yung sarili ko na sabi ko na hindi ko pagawa, kailangan ganyan-ganyan, kailangan pa ng time kasi meron na una sa kanya or what, ganyan. So, ayun, hindi yun alibay kung tutuusin, tama naman na syempre, una-una, hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabayin lahat, diba? So, ayun, ganon, para magpo-voice out ka, ilalaban mo lang yung karapatan mo bilang negosyante. And mga rules and regulation mo, ganyan. So, ayun, ganon. And see you tomorrow again. So, yun lang naman. So, good night. Buksan. So, pinotatap ko sila yung mga certificate yan. So, guys, ito yung mga sticker na ginagawa ko yan. Nilagyan ko na sila ng kanya-kanyang mga pangalan kasi para kukunin ko nilang pag kinuha. Pare-pares kasi sila ng supot, nilalagay ko sila dito sa maliliit na supot. Ayan yung mga loob niyan, diba yun ba yung red magnet, ito yung mga sticker. So, yan. So, ito pa yung mga nakatambak kong damit. So, sana na kung matapos ko lahat yan. Oh my God. Yan, tapos ko na to, mga t-shirts, yan. Tapos, mga jogging pants na lang. So, pagod. Hi guys, it's Sunday and di pa din ako tapos mag-plancha ng sublimation sa mga candidates ngayong halalan. So, dry fit yung piniprint ko kaya matagal siya and masyadong maselan kaya ayun, and mataas yung temperature niya. Ay, grabe. So, ayun, marami-rami pa tayo. Tapos, meron pang mga susunod dahil daw may mga mapapagawa pa daw na candidate. So, ayun ko lang. So, yun. And, tanggap lang ng tanggap hanggang kayang gumawa. And, pag talagang ko na kaya minsan, unahin ko na. Kasi, lalo na ang gamit lang naman is hindi naman marami. Ayan, kaya yung tamang magagamit ko lang talaga na ayun. Lalo na nagmamadali sila, hindi ko natatanggap kasi ayoko na lang siya sobra as in super rush, ayoko na lang kasi ang dahil kasabay and nahihirapan din ako. So ngayon medyo nagpapahinga lang ako kaya umupo ako din ito video din ako kasi parang wala tayo ibang maibabalag kundi ito muna. Ayan, so ayan, and lamig sa labas.
So, kahit pa nakakatulong sa dito sa loob ng shop kahit na sobrang taas ng temperature ng sublimation. Malamig-lamig kahit pa paano yung panahon ngayon. And, ayun. So, simulan ko na ulit ang pagpaplansya. Kanina pa ako nagpaplansya ng hapon. Actually, inayos ko siya ng mga after lunch ko na siya naayos kasi meron pa rin sa akin mga nagpa-print nung umaga. And then, kinuha. Tapos, ayun, medyo ngaragang lola nyo talaga. And, ayan, halos nakaka-30 pa lang ata ako. And, marami pa to. So, good luck. Baka maglami tayo mamaya or hindi naman sa susunod na araw kasi medyo mainit nga ito. And, baka masobrahan. Baka maluto na yung aking puson. Medyo ko lang. Ewan ko. Basta kung ano yung makakaya natin ngayong gabi. Kasi gusto ko na yung agarin na hanggat maaari yung mga gawa kasi pag kasi kasabay-sabay tapos sa tambakan ako din nahihirapan sobrang stress ako. So ayan, hanggat ngayon sinarado ko yung shop kasi nga linggo, diba? Dapat nga linggo kasi pahinga pero hindi pa rin ako nagpapahinga dahil meron pa rin mga tanggap. Hi guys, another day, another work, another vlog. Okay, ngayon nag-print ako ng invitation, visioning invitation. Nag-layout ako ng dalawang layout. Ayan, to. Tapos napili na ng customer, tapos yun, piniprint ko na, and then ngayon yung layout ng tarpaulin. So, halo-halo ngayon yung gawa ko, tapos na rin ako dun sa ito sa isang t-shirt na for election. So, meron pa akong tatlo pa na naghintay pa lang akong permission sa mga layouts. And, ayun. Tapos, sisimulan ko na rin yun. Tapos, meron din akong for sa mga bandera, yung ganyan, ipiprint, DTF yun. And, ayun. Tapos yung kay Sir Necklix, yan. Yan siyang gagawin ko na mamaya. Dapat ngayon ko talaga ibibigay. So, pakabukas na. Ayan. So, pinapapalad niyo po ito, Sir Necklix. Gagawin ko na yung mug and pakita ko dito. Ayan. Sinend niya sa akin yung layout and ipapaint sa white mug. So, ayun. Piniprint ko na. So, violet and pink. Tapos, butterfly and flowers, ganyan. So, customize yung kanyang layout. Actually, meron akong mga template ng christening and birthdays ko nun. Pero, customize kasi. So, iba yun. Ayun. Customize. Binibigay ko kung ano yung gusto nilang layout. Yan. Minsan, naglalatag ako na dalawa. Minsan, isa lang kasi, pag rin naman yung layout kasi minsan ayun, isa binibigay ko. Tapos sa tarpaulin naman isa lang din talaga. Ayun, kasi per layout kasi tarpaulin talagang may charge talaga yun. Tapos yun, sa isang A4 ang kasya is 4 na 3R. So ganun usually ang ginagawa natin, mga nagpiprint ng invitations. And ayun, 3R. Pero ako medyo nilalaki ako ng konti sa 3R kasi ang size naman ng envelope ko is pang 4R. Yung kasi nasiksik masyado yung tawag doon, yung envelope.
ayoko nang siksik masyado sa pinaka tawag doon. Kasi para mas maliit pa sa magiging 3R yung print. Pero depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. So, yun lang naman yung aking, yun, para mas okay tignan para sa akin, ganun, 3R siya, medyo malaki na konti, and then, yung envelope is pang 4R. Yun. Kasi pag nilakayan ko ng more than 3R yung invitation, tapos 3R yung sobre, hindi na kasya. Kaya, yun na talaga yung ginagamit ko. Kasi parang sobrang nalilitan ako dun sa 3R na envelope. Ayun. Tapos, wow, ang ganda. So, guys, ito yung gawa ni Sir Necklix. So, andito yung YouTube channel niya. And, tapos, pinuprint niya sa akin to, nila ma'am, yung asawa niya. Yan. Siya yung may gawa niyang, pug na cartoon character. Ang cute, galing talaga. Ito yung back, diba? Ang galing, diba? Ganda. Yan, yung cute. Good morning, guys. So, it's end of the month. It's August 31. And, ayun, tag-ulan na naman, bagyo na naman. Ayun. So, same day routine here in the shop. And, parang halos lagi umuulan since shop vlog ako. Ewan ko ba. Ayan, so high tide na naman ulit dito, and ayun, pinasok na naman tayo ng baha, and hopefully dito sa shop, wag na sana pala, hindi na muna, wag na sana, dahil mahirapan na naman tayong gumawa ng mga projects. So for now, tapos na ako sa ibang mga gawa ko, and today nagawa ko na yung isang maramihan din na shirts, polo shirts. Yun. So, sa barangay to, and ayun, itatype naman ako ng mga pangalan, and sana sa mga susunod na araw is maging maayos na, dahil mahirapan na naman akong gumawa ng tarpaulin. Meron akong tarpaulin, and yung paglabas-labas din sa mga materials na bibilin, so ang hirap mag-commute and lumabas dahil lubog lahat ng dadaanan. Ayan. So, nag-start na rin yung pasukan, and then ngayon cancel na naman dahil mataas ang tubig sa ibang part dito sa Bulacan, and sunod-sunod din yung holiday. So siguro magiging regular na pasok talaga nila is by next week, pag naging maganda na talaga yung panahon. Ayan. September. So hopefully this coming September is maging okay naman na yung lahat, and hindi naman na sana sobrang magpapagyo and mag-high tide ng ganito. Ayan, so kasi ang hirap pag high tide lang is napasok na yung loob ng bahay. Parang naging normal na lang na yung ganun. So dati naman hindi.